Sinimulan ng Marleni o Tambalang, Rojas at Leni Robredo ang Rojas City sa Capiz para doon gawin ang kick-off ng kampanya. Tila send-off daw ito ni Rojas sa kanyang mga kababayan. Kaugnay naman yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Trish Roque. Trish. Simula na nga ng Liberal Party dito sa Rojas City, Capiz ang unang araw ng umpisa ng kampanya. Dito napili ng LP na gawin ang off dahil hometown nito ni LP Standard Bearer Rojas at gaya daw na kahit sinong maglalakbay o may gagawin mahalaga, kailangan daw magpaalam sa kanyang mga kababayan at sa kanyang tahanan. Kaya tila send-off daw mula sa kanyang mga kababayan ang gagawin dito. Full force ang LP senatorial slate, kabilang na si LP guest candidate Senator Panfilo Lacson na kahit kasama din sa slate ng una ay dito piniling sumama sa kampanya ng LP. Ayon nga kay Senator Lacson, malaki daw ang kanyang utang na loob kay Rojas na ilang beses na raw siyang natulungan. Naniniwala din daw siya sa daang batuhin coalition at ayon lang daw sa kanya kung aalisin siya bilang guest candidate sa ibang partido. Sa ngayon, punong-puno ang Capiz team na may capacity na 6,000 katao at hanggang sa labas ng team ay nag-aabang itong mga kababayan ni Rojas. Inaasahan nga nila nasa 14,000 na tao yung nandito ngayon. Excited naman daw si LP Vice Presidential Bet Leni Robredo sa opisyal na simulan ng kampanya. Kumpiyansa din siya na unti-unti nangangat yung kanilang mga numero sa survey. Masaya nga raw siya dahil nakikilala na sa ngayon mula sa dating 1% sa survey kasi ay nasa 18% na siya. Maya-maya lamang inaasahan na darating dito si Pangulong Aquino dahil sa mismo ang mga kampanya para sa daang matuwid slate. At mula dito sa Capiz ay mag-motorcade sila patungong Iloilo kung saan gagawin yung formal na proclamation rally nila mamayang gabi. Cherry. Trish, oo. Medyo malakas lang yung feedback ng mikropono mo. Hindi namin masyadong maintindihan, ano? Pero, partner, ongoing ngayon yung event, no? Kung saan nakikita natin yung mga litrato na marami ng tao doon. Pero mamayang alas 4, meron ba ulit, Trish? Yes, Cherry. Ito ay parang send-off nga lamang. Itong ginagawa ngayon dito sa Capiz, parang kick-off pa lang po. Send-off pa lang kay Rojas. At mamaya ng hapon, mga alas 5 ng hapon, yung formal na proclamation rally na gagawin sa Freedom Grandstand sa Iloilo. Okay, partner. Okay, Trish, may tanong lang na bakit daw dyan nag-rally yan si Rojas samantalang si Binay naman daw ay malakas dyan sa lugar na yan base sa survey or baka gusto niyang bumawi nitong si Rojas? Rafi, ayon sa Liberal Party, napakalakas daw dito ni Rojas. Noong 2010 daw, nasa 62% daw ng boto ang nakuha ni Rojas dito. Nasa 200,000 plus yung votes niya dito noong 2010 habang 88,000 lamang yung nakuha ni VP Binay. Kaya ang sinasabi nila solid na solid daw ang Capiz para kay Rojas at talagang dito nila gustong simulan ito dahil hometown nga ito ni Mar. Kaya gusto nila na simulan on a positive note itong kanyang kampanya. Ang sabi nga rin kanina ni Senate President Franklin Drilon, kumbaga baluarte nga daw ito ng Liberal Party at ang Western Visayas daw yung kanilang talagang sinasandalan dito sa kanilang kampanya. Trish? Yes, Cherry. Mamayang hapon, darating ang Pangulo. Ngayon, wala dyan si Pinoy, hindi ba? Pero mamayang hapon, pupunta ba siya? No, actually, Cherry, any moment now, darating na rin dito si Pangulong Aquino. So, mula dito sa Capiz, magsasalita rin dito ang Pangulo, tapos mamaya sa Iloilo ay pupunta rin siya doon. Dahil bukod dito sa mga campaign sortie ng Liberal Party, ay meron ding mga i-inaugurate si Pinoy na iba't ibang government project sa Capiz at sa Iloilo. Naku, nagkahalo na ang government project at kampanya. Hindi yata dapat gano'n. Dapat talagang hiwalay kasi ang kampanya ito. Dapat nga, sabi nga ng LP, walang gagamitin na government funds. Dapat lang. Diba, sa kampanya. Anyway, maraming salamat, Trish Roque, live mula sa Capiz, sa linya ng telepono. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.